Good morning ngayon. Good morning. Kape. Kape tayo mga ka-churba. Magkape tayo. Dahil dyan, tara na tayo mag-chismis. Tikahan. Chismis tikahan tayo. Actually, Sunday ngayon. Sana rest day yun. O rest day ko talaga sana. Kasi pag Sunday, rest day ako sa pag-chismis sa inyo. Kaya lang, napanood ko lang sa Facebook. Dahil, kasi parang halos na lang dumaan doon. Halos ilan ang dumaan. Isang parang acting yung palabas na yun. Ang isang basta napachika ko doon. Oo. Kaya biglang napaano yung utak ko. Kaya, yun. About sa isang pamilya. May mga time talaga. Sa isang pamilya. May mga time na nagkakaroon tayo ng mga asawa. Sa totoo lang, sa iba, kasi wala naman ako asawa dito. Wala naman ako asawa. So, about sa pagkakaroon ng asawa. Siyempre, pag bago pa lang yung relasyon mo, magkaroon ka man ng anak, maliliit pa, or wala ka pang anak. Pero may mga time talaga na nakakasama mo ang pamilya mo. Kamag-anak, kunyari kapatid, or parents mo, nakakasama mo. So, especially na kahit may trabaho, kahit na isang pamilya kayo, may makasama kang kapatid na may trabaho, may mga time kasi talaga na may mga kapatid ka na malaki ang naitutulong sa pamilya mo. Pero para sa kanila, walang halaga yun. Walang halaga na walang tulong na kailangan. Especially kung ang kapatid mo wala namang sariling pamilya din. Siyempre, kaya dumadating na kayo magkakasama rin sa isang bubong. Oo, kasi ang maganda lang naman talaga na pag mayroong isang pamilya, maganda rin talaga na nakasolo. Solong-solo sa isang bubong. Kasi hindi mo rin talaga masasabi. Especially, may mga kapatid o magulang na may mga time talaga na hindi naiiwasan na humiwalay sa pamilya. Na kahit magkaroon ka ng sarili mong pamilya, hindi talaga nawawala yung mga pagkakataon na nagkakasama kayo kasama ang pamilya mo at kapatid mo o magulang mo, kakasama kayo sa isang bubong. So, syempre, sa isang pamilya kayong sarili, nagkakaroon ng maayos sa trabaho ang karelasyon mo para sa kanyang mga anak at sa asawa. Pero nasa isang bubong kasi kayo, na hindi talaga naiiwasan na share kayo sa pagkain. Parang walang problema. In the ending, may mga time na nagkakaroon ng problema yung side ng pamilya mo. Na halos na hindi makagawa ng paraan kung ano dapat bilhin, ano dapat paghatian, ano dapat wala ka maibigay. Dahil dumadating sa time na hindi sila nakakabigay. Dahil may mga talagang pagsubok. Kaso hindi kayo magkakahiwalay. Kumaga yung point ko, words me para sa akin. Once sa isang bubong na hindi kayo magkakasama, matagal na panahon kayo magkakasama, naiiwasan talaga na hindi kayo nagkakaroon ng sharing dahil nawawalan din ng trabaho. So, meron ka sariling asawa, siyempre magkakasama kayo. Once na ang mismong mga mismong kapatid ng asawa mo, hindi makapag-share, siyempre asawa mo nagtatrabaho, dumadating sa point na lumalabas ang attitude. Kumbaga bago pa lang na nawawalan ng tulong dahil nagkakaroon din ng konting problema. So, dumadating sa point na mismo ang karelasyon mo, lumalabas ang attitude na nahihirapan sa pagbibigay ng mga sharing or mga dapat bayaran or dapat bilhin pagkain sa isang bubong ng bahay na magkakasama kayo halos sarili mong pamilya at bago mong pamilya. Ang nagkakaroon ng problema ay yung asawa mo. Para yung naging asawa ng kapatid mo, mismo ang lumalabas ang attitude na para sa kanila nagagalit sila kasi wala kang maitulong kasi kapatid ka lang ng asawa. Kapatid ng asawa na naging siguro sabi natin madamo, mayabang kasi nagkakaroon ka ng sariling trabaho na nagsusulong ngayon na may trabaho ka. Para sa akin, ayan ang pinakapangit na attitude. Kasi nagkakaroon ka man ng hipag or bayawak tuloy. Nagkaroon mayroon kang bayan. Tawag doon yung asawa ng kapatid mo, yung mga ganun. Hindi mo malalaman yung tunay na ugali ng isang bayawak tuloy na sabi ko. Basta asawa ng kapatid mo. Kumbaga yun, nakikita mo rin ang tunay na attitude na once na wala ka na naitutulong sa mga anak nila or pamilya nila, sa mag-asawa nila, especially mga bata, wala ka na maitulong kasi, halimbawa, hindi ka nakapagtrabaho kasi nagkaroon ka rin ng sarili mong problema. Doon na sila lumalabas ang attitude. May mga time talaga lumalabas ang attitude. Ewan ko, kasi para sa akin naman, kunyari kami magkakapatid nun, nagkakaroon kami ng attitude. Pero never kami nagdamot. Parang ang pagiging madamot, ayun ang mahirap. Ewan ko, kasi para sa akin, never ako naging madamot. Especially mga bata, never ako nagkaroon madamot. Kaso may mga time talaga nagiging problema na, especially wala kang trabaho, na hindi ka makalabas. Hindi ka makalabas ng pera, hindi ka makabili na dapat bilihin, especially kung pagkain sa araw-araw. Wala talaga. Kaya dumadating sa makikita mo ang tunay na attitude ng isang bayaw, hipag, mga ganun. Oo. Kasi napanood ko lang naman dun sa isang movie. Especially na may mga nakikita rin naman ako mga posts na naging katrabaho ko na ganung attitude na para sa kanya, mas dami lang naitulong niya na i-share. Hindi siya nagbubunga nga. Pero kita, mahirap magpaliwanag kasi inaabot ko lagi yung pagkaan ng video kasi wala akong load, nakikita ko sa kapatid ko ngayon, wala akong load. Yung para sa akin, basta para sa akin, kahit naman noon, meron ako naging karelasyon, pero wala na, nakapag-live-in ako. Nakasama ko yung pamilya ko mismo. Meron akong magkatrabaho kami pareho. So, wala na kami anak. So, may mga nakasama kami na wala akong trabaho. Wala rin ma-share. Siyempre may anak. Pero, never akong pumapayag ng pagiging madam kung nag-iisang bubong. Diba? Basta para sa akin, para sa point ko yun. Bahala ka na sa problema mo kung ano yung side mo. Kung sa side mo ay ganun iba. Iba kasi yun sa akin.
So, dumating kami sa point na magjowa ako dati na nagka-problema kami na ayaw niyang bumili, ayaw niyang umano, ayaw niyang ganito, ganyan, ganito, wag na. Ayun ang pinakaayaw ko. Okay lang kung magkahiwalay tayo sa isang bubong. Pero magkasama tayo nasa isa tayong bubong na na magkakasama tayo sa isang bubong na pagkakain ay kailangan mo maging magtago o maging madamot. Ayan ang pinakaayaw ko. Kung gusto mo nang gano'n na maging madam, humiwalay ka. Umukod ka para sa akin na inside ko. Kaya ang ginagawa ko dati, yung palibin ko dati. Well, kung ayaw mo, especially ako yung may trabaho, ikaw nga ka. Oo, pagkasama mo ko sa isang bahay, napakasipag mo sa bahay, walis ganito ganyan. Pero once na nasa trabaho ako, oo, naasikaso mo ako, ayos ang pangailangan ko. Pero sa totoo lang ako yung may trabaho, ikaw wala. Tapos malalaman ko mismo sa paningin sa mata ko, nakikita ko, naririnig ko yung attitude mo. Kaya ang ginawa ko, talaga ako mismo, kahit na mahal niya ako, o nagustuhan ko rin naman siya, palibin. Pero never, ang pinakaayaw ko ng mga ganyang attitude, ayun talaga pinakaayaw ko. So, dumating ako sa point na nakipaghiwalay ako mismo. Oo, pareho tayo, nagkaroon tayo ng trabaho, pero ikaw ang walang trabaho. Ikaw ang walang trabaho, ako ang may trabaho. Kasi sino kasama natin sa isang bubong? Pamilya ko. Siyempre, mismo, nagtitiis ako kasi hindi naman ako ganun ka-problema sa ganyan. Kasi para sa masaya ako. Pero kung ganyan na ikaw mismo, na hindi naman kita kadugo, pagiging madamot ka sa ganyan, especially kung wala ka ng trabaho, ay di ko nga, lumayas ka. Ganun, pinalayas ko. Lumayas ka, maghiwalay na tayo, maghanap ka ng karelasyon. So, ganun ang inaano ko. Kumbaga sa akin, magkakasama tayo sa Pinas naman talaga, dito na iwasan yan. Magkakasama tayo sa isang bubong. Okay lang magkakapit bahay lang. Kaso hindi, magkakasama tayo sa isang bubong. Naging maayos ang samahan natin sa isang bubong. Kaso yung nagkaroon kayo ng problema. Yung mismong relasyon mo, ang naging problema mo. Dahil para sa kanya sobrang stress niya na sa dami ng bigayan pagkain. Basta parang ganun. Kumbaga, pag magkaroon ka talaga ng sarilang, para sa point ko ha, mas talaga nagkaroon ka ng relasyon o magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kung kaya ng power mo, bumukod ka ng bahay. Sorry. Mismong relasyon mo ang magkakaproblema sa pamilya nyo. Pero kung magkakasama ka sa isang bubong, yun ang may iwa, ayun ang naging problema. Madadamay mo ang buong pamilya sa isang bubong. Pero kung hindi naman basta para sa ang hirap magpaliwanag ng ayos. Kasi naghahabol ako ng load ko dyan, kaya wala na akong baka makapag-post. Mas yung point ko dito, mas na meron ka ng asawa o pamilya. Kung alam mo mismo yung karelasyon mo, ay hindi mo, kung kaya mo, yung karelasyon mo, alam mo yung attitude para sa isang pamilya nyo, o sa side pamilya mo, nakasama mo sa isang bubong, umiwas ka na. Umiwalay na lang kayo ng bubong. Para sa sarili mo mismo ang pamilya nyo maging problema. Pero once na magkakasama kayo sa isang bubong, wag mo maging madamot. Especially kung pagkain. Ayan ang pinakaayaw ko, ang pagkakadamot ng pagkain. Ayan pinakaayaw ko sa pagkain. Kung magkakasama ka sa isang bubong. Yun lang, kaya hindi, nalayas ko na lang din siya. Ayoko talaga mga ganun. Kung gusto mo naman maghiwalay kayo ng bubong, at magtrabaho ka muna, kung wala ka ng trabaho, lumayas ka na. Balik ka lang sa dahil sa pamilya mo. O, ganun. Yan, alala ko lang naman din yung side ko dati. Based sa napadaan sa wall ko ng Facebook. Alala ko lang. Na ganun, yung mga ganun talagang attitude, pag mga hipag, ano yun, pagtawag na babae asawa ng kapatid mo. Hipag, bayad tuloy. Basta yun, mga hipag, bayawak ang nasasabi. Ubay na nga sa inyo, medyo madaan ng mga, nahiyak magchismis mga ganyan. Okay na? Ubay na sa inyo? Okay na sa inyo, kaya wala akong load, kapag connect pa, okay? Bye!